Welcome back mga ka-Johnny. Nandito nang pumuli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin about ola update, ola review at mga kung ano-ano usapang ola mga ka-Johnny. At like, share nyo na rin yung videos natin. Tapos hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga videos everyday. Pero minsan hindi ako nakakagawa. Pero bira naman. Daily vlog tayo mga ka-Johnny. So yun mga ka-Johnny. Kung may problema pa rin kayo sa mga ulan nyo, ito naman sabi ko, kalma. Kung problema kayo, wala kayo pambayad, due date na, naharas na kayo, kalma. Dahil nga, yan talaga ang estilo at modus ng mga ola. Kaya ngayon, anong nangyayari mga ka-Johnny, meron nagtanong sa akin, nagkapatong-patong na yung mga problema niya sa ola dahil umabot na raw ng halos 30 olas yung kanyang nautangan. Biruin mo 30 ola, ako nga 5 nga langan eh. Sumakit pa ulo ko ro, tinigilan ko na hangga't maaari, iniwasan ko na kasi nga mas malaking problema ang papasukin kapag dinagdagan natin ang dinagdagan. O ito nga yung tinatawag na tapal-tapal system. Ito yung mga simula niyan eh. Nagsimula sa isang ola, nakakuha ng halagang 5,000. Kalahati lang binigay o kaya 3,000. Kasi ganun mga talagang style ng mga ola, di ba mga ka-Johnny? Yung hihiramin mo, kulang pa. Pero, ang nangyayari pa doon, nakala mo 30 days or 120 to 180 days, mga ganun, etc. Ganun. Pero, totoo, kadalasan ngayon sa mga ola is 7 to 14 days lang talaga yan nangyayari. Kaya, at masama pa nun, minsan nga hindi pa nga due date ng 7 days, may patong na kagad na tubo o interest. Kaya yung nangyayari, yung mga tao, gagawa ng paraan, manghiram ulit sa ibang ola. Eh, dahil nga kulang yung pera niya, hihiram siya ngayon, tapos yung isang ola na mahihiraman niya, sabi natin makahiram siya 3,000 ron sa isang ola, eh 1,500 lang makukuha yan. Alam niyo naman ng diskarte ng kalahati lagi makukuha niya, may processing pinahalos kalahati ang gagawin, tapos 7 days na naman, di syempre kakapusin na naman ng isang ola lang yung sa unang ola niya. Mangyayari, kukuha na naman siya sa ibang ola, di dalawa na, di kalabas sa 2 ola agad ang kinuhanan bago pa yung una. Kung mabayaran man niya yung una, yung 2 ola ngayon magiging problema. Susunod na mga araw, pag due date na naman, yung 2 ola na yun, magdadagdagan na naman, di ba? Yan ang sistema na ginagawa ng karamihan. Kaya nagkakaroon ng pagkakabaon-baon sa utang, yung mga tapal-tapal system. Na hanggat maaari mga ka-Johnny, ang payo ko nga sa inyo, iiwasan nyo na lang magtapal-tapal system. Oo, dyan talagang haharasin kayo yung mga yan. Talagang guguluhin kayo yan. Lahat ng contacts na makukuha sa inyo yan. Dahil nga, unang beses nyo pa lang na inalaw yung apps na dinownload nyo is automatic makukuha talaga lahat ng contacts doon. Lahat ng mga contacts ninyo na kahit yung meron kasi nagtanong sa akin na sa SIM card lang daw ba nakukuha yung mga number. Hindi. Pag inalaw nyo kahit sa phone storage yung po nilagay yung mga SIM, mga contact number, yung mga SIM number, makukuha rin po nila yan kasi papasok. Hindi porket nilagay nyo sa SIM card o nakalagay sa phone storage, eh hindi na makukuha. Ma-access din po nila yon once na nag-allowed kayo sa mga online lending apps mga ka-Johnny. Automatic yan, kuha agad. Kaya minsan mas maganda na kung gagamit kayo ng mga magda-download kayo ng mga ola. Kung talagang hindi nyo maiwasan mga ka-Johnny, pero kung maripayok sa inyo, huwag na. Masisira lang buhay nyo, pati ng mga contacts ninyo. Kung gagamit man, kasi talagang, lalo sa mga first timer, allowed lang ng allowed, di ba? Tapos tapal-tapal system na mangyayari, ayun, magugulong buhay nila dahil sa kakatapal. Dahil syempre, haharasin. Wala pang due date, doon na, nasa email na, nagte-text na, kung ano-ano, pag dinabayaran. Natataranta. Ngayon, ang tanong naman nung sa akin dyan, naghingi ng advice na makukulang daw po siya kasi 30 oras na raw yung kanyang mga nahiraman. Sagot ko dyan, hindi po talaga mangyayari na may makukulong o ano. Kahit gaano po kalaki ang ulan ninyo o yung mga utang niyo sa online lending apps. Civil case po kasi ang kaso lang dyan eh. Hindi yan. Kung sisinginin lang nila yung magkakautang ninyo. At hindi naman po magawa ng mga ola yan dahil wala pa talaga ako naririnig o nalalaman o nag-file talaga ng demanda kahit ang home credit o kahit ang mga kahit nga sa credit card wala akong nababalita masyado na file ng reklamo sa korte, wala talaga ako, bihira. Kung meron man siguro, baka isolated case sa mga ibang lugar, pero wala ako naririnig talaga. Kasi kung magpa-file man sila, yung interest masisiwalat yun, malalaman nila na legal interest rate, doon pa lang sablay na, at magka-question din yung kanilang kumpanya.
Kaya nga yung mga tapal system na yan, mga kadyani, ako hindi ko na sinubukan. Dati medyo na, nung na-stress ako na subuko. Gusto kong gawin, pero mas naliwanagan ako na huwag na. Kasi nga, yung mga ibang wala talagang manggugulo na yan. Tapos tulad yan, ako, ilan lang naman yung ola ko talaga. Kaya sabihin natin ito, meron akong Bilis, Tala, Gcash, by huli ko. Video do lang naman, tsaka Mr. Cash tong huli ito. Baka pag-usapan na natin sa susunod si Mr. Cash. Pero mga kadyani, hindi na ako sumubok noon. Meron ako nahiraman OLP, pero binayaran ko agad yon. Kumbaga, hindi ko na pinagtagal dahil ayoko nang madagdagan pa yung mga ano. Dahil noong time na yun talagang financial problem dahil ang dami namin gastusin dito nung nandito yung parents ko tsaka yung mga kapatid ko. Talagang sunod yung gastos namin. Pero nung nangyari na talagang parang hindi ko na kaya bayaran lahat, hininto ko na. Mas napaisip ako na wag nang sundan o dagdagan pa yung utang ko. Kasi nga, mas magiging problema. Dahil lalo, nung mga time na yon nakakapag panood na ako ng mga videos tsaka ng mga post ng mga naharas, mga nagugulo. Buti nga kamo yung number ko rito sa cellphone ko, mga lumang number na yata ng mga kaibigan ko, mga ilang kakilala. Baka nagpalit na ng mga number, kaya siguro di sila na-contact sa mga na digito tsaka ng Mr. Cash kasi yung tatlo naman okay naman yan hindi naman magano yung Bilis, Tala at saka yan Gcash, di naman nanggulo yan, pero yung Digidong at saka yung Mr. Cash yan. Pero sabi nga awa naman ng Diyos, ayun, medyo na-save siguro yung lagay ko kaya mas maaga akong natuto, mas maaga akong nakapag-research, mas maaga akong pinag-aralan yung mga rights ng sa pagkakaroon ng utang sa mga online lending na totoo naman na hindi makatulong man yung maliit lang na halaga mas malaki yung problema ibibigay ng mga online lending. So yun mga kadyani tandaan nyo, kalaman lang kayo, lahat ng gagawin nila sa inyo, sasabihin nila sa inyo, pawang pananakot, pagbabanta. Kung nakakaranas sa talaga kayo ng harassment, tapos pati mga contacts ninyo, pati yung workplace ninyo, tinatawagan na ginugulo na, file a complaint para mas maganda, mas safe kayo. Ipaliwanag niyo sa mga kaibigan ninyo na nakahiram kayo dyan sa ola na yan, ipaliwanag nyo na ganito palang ginagawa. Kasi kung yung ibang makakilala natin, hindi maintindihan kung bakit natin napasok yan. Kaya hanggat maaari, sa umpisa pa lang, pag-isipan nyo kung papasukan nyo yung online lending apps, naguluhin ang buhay ninyo, o gumawa na ng ibang paraan na mas makakatulong sa sarili nyo, at mas maging panatag at peace of mind tayo lagi. Huwag na natin subukan yung mga online lending apps, mga kadyan. So yun, ito ang inyong lingkod, kaya Johnny na Janitor TV at itong Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.